Sa mga kapwa ko OFW, sana'y tulungan nyo akong may paabot ito sa mga taga-customs, sa mga mahal natin taga-customs, sa mga kagalang-galang na taga-customs. Mga sir, may tanong lang po kami mga OFW sa inyo. Yan po bang pagbubukas ninyo ng mga balikbayan boxes? Mga kunting bagay na pinapadala namin sa aming mga mahal sa buhay ay nakakatulong po ba upang malutas ang problema ng korupsyon na hinaharap ng inyong ahensya? Yan po ba ay nakakabawas o naiibsan po ba ang problema na hinaharap ng inyong mga taga-custom? Sir, ang mga laman po niyan, sir, mga tsokolate, kunting gamit, kadalasan nga, sir, mga pulot na bagay, sir, mga second hand, na pinupulot namin, dahil napapakinabangan pa, pinapadala namin sa aming pamilya. Dahil, kinatutuwa po nila yun, sir, Ganun po kababaw ang kaligayahan namin, sir. Tapos ngayon, haharangin nyo. Bakit? Dahil may illegal? Sir, kahit ganito lang po kami mga OFW, sir, hindi kami ganun kahangal. Hindi kami ganun kabobo, kagago, kagaga na magpapadala ng mga ikakapahamak ng mga mahal namin sa buhay, sa mga pamilya namin. Ang nilalaman po niyan, sir, kasama na po doon yung paghihirap at kaligayahan naming mga OFW na makapagpadala man lang o makapagpaabot ng mga bagay na ikatutuwa nila. Ano yan, sir? Yung tinituniladang bigas. Yung container na mga smuggled items. Droga, armas, o kung ano-ano pa. Nakakalusot. Oo, may nakaharang. Nakikita sa media, binabalita. Paano yung hindi binabalita, sir? Paano yung nakakalusot na hindi nakikita na tao? Dahil alam namin, sir, yung mga nahuhuli sa ahensya ninyo na umabot sa media, just for the sake of reporting yun, sir. Pero ang totoo yun, sir, kumakapal ang bulsa nyo, sir. Kung i-deny nyo man po yan, sir, ibig sabihin nun, mali yung balita ng Bureau of Custom ay number 1 sa corruption. So, mali ang balitang yon. Pero ibang side na yun, sir, Ang point ko lang dito, bakit hindi nyo mabigyan na kahit konting respeto, sir? Laman nyo na paghihirap namin, Yun pang isusukli. Tinawag nyo pa kaming bagong bayani. Dahil kahit papano, sir, nakakatulong kami sa ekonomiya ng bansa. Sa mga paghihirap namin dito, malayo kami sa mahal sa buhay, sa pamilya. Ngayon, mapapaabot kami ng kunting bagay, hindi nyo man lang mabigyan ng respeto. Yung privacy na tinatawag, sir. Kailangan nyo pang bulat-latin, kailangan nyo pang buksan. Baka gusto nyo po, kung magpapadala kami, i-address namin sa inyo. Tapos, dahil sa inyo naka-address, bubuksan ninyo. Ganon din naman ang mangyayari. Naka-address man sa inyo o hindi, bubuksan pa rin. So, i-address na namin sa inyo. Tapos, piliin nyo lang po kung ano yung magustuhan ninyo. At yung natira, at least naman, pakitirahan yung pamilya namin. Kung may konsensya pa kayo kahit konti. Ang puputi ng uniforme ninyo, sir. Ngunit ang itim na inyong mga budhi. Ito ba ang kapalit sa lahat ng mga paghihirap ng OFW? Ako, aaminin ko, konti lang natulong ko sa ekonomiya dahil ganito lang sinasahod namin dito. Samantala yung iba, sir. Hindi ako nagmamagaling dito. Hindi ako nagpapasikat, sir. Pinapaabot ko lang po ang sentimento ng mga OFW na walang masabi, kundi yung kibit-balikat na lang. Pero hindi yun po pwede, sir. Kahirapan po ba ang sukli ng aming kahirapan?
pagpapahirap sa sariling bansa na kahit papaano tinutulungan namin maitaguyod yung ekonomiya. Sana man lang, sir. Iniisip nyo muna kung karapat dapat po ba ang batas na yan para sa aming mga OFW. Kung hindi man po, sana man lang hindi na kayo ang naging number 1 corrupt sa ahensya ng gobyerno nang sa gayon ay hindi kami magreklamo ng ganito. Yun lang yung point namin, sir. Naghihirap na nga kami dito. Ultimo sa mga padala namin. Pahirapan nyo pa? Anong gusto namin sabihin, sir? Ano, salamat? Ganon? Dapat nga kami binibigyan ng pansin eh. Dapat nga kami inaalagaan eh. Dapat nga kami exempted na dyan sa mga taxi. Kung tutuusin lang po sana. Pagkakabaliktaran pa inyong ginawa. My God. Maraming salamat na lang, sir. Kung magkakaisa man ang lahat ng OFW na hindi na magpapadala, sir, sarap ng buhay nyo. Nakasweldo na kayo, walang trabaho. Maraming salamat po sa dagdag pahirap ninyo, sir. Maraming salamat.